Ang sakit sa balakang. Pero okay lang yan mga kapisda. Basta para sa mga isda, kakayanin. Okay guys, ito na. Pinaka last coating na natin itong Flexi-Band. So yan, waterproofing system. So ito, yung mga naunang ginawa natin, naka-apat na pahid na tayo nito. Pero hinaluan natin siya ng purong simento. So ito, yung pinaka-finish daw na gagawin natin. Ipapahid na lang natin to na mismong siya lang, wala na tayong ihahalo. So imimix lang natin siya, hahaluin, then ipapahid na. So yun, pinaka-last na to. And then after na to, bukas, pwede na natin siyang i-test, lalagyan na natin siya tubig. So ngayon, ito, ipahid na natin to. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay, so ito mga kapisda, ipapahid ko na yung Flexi-Band na pinaka-final at last coating na natin. So ito, yung iba kasi, ang ginagamit nila yung purong simento lang. Then, after nun, umu-okay naman. Kaya lang, syempre, mas gusto ko yung maiba naman. Then, sabi din kasi ni Kuya Joel Bert, ito yung ginagamit nila sa mga malalaking pond, then sa mga swimming pool. Para nga mas rubber kasi siya, mas hindi tatagas. After naman na maipahid na to, yun, magiging okay na siya. Then, pwede rin naman daw na lagyan natin ng mga tiles. Kaya lang siguro, okay na to. Ang ginagawa ko lang pagpahid dito, so yan, pa vertical, then pa horizontal. Para yung mga, yung mga butas-butas, pasukan ng mga Flexi-Band na nilalagay natin. Parang nagpipintura para, kumbaga, maglalak yung pinapahid natin para, yun nga, talagang hindi siya tumagas. First time ko lang din naman talaga magkaroon ng ganitong mini pond, kaya yun, naghahanap pa rin ako ng mga mapagtatanungan at kung ano yung magandang gawin. Okay, so ito mga kapisda, done na tayo at natapos ko na yung unang pahid nung last coating natin. So ito, dito sa bandang unahan, kung mapapansin nyo, medyo natutuyo na siya, kumikintab na. So mapapansin nyo, makinis naman siya, kaya goods na goods. At siguro hindi naman na magkakatagas to dahil after na to, pag natuyo, isang pahid pa at patitiyuin natin. Bukas, lalagyan na natin ng tubig. So yan, hintayin muna nating matuyo at bago uli natin pahiran ng pinaka last na pahid na. Okay, ito na mga kapisda at last at final coating na talaga to. So yan, mapapansin nyo naman, tuyo na at huling patong na to at patitiyo na lang natin. Then bukas, pwede na natin lagyan ng tubig. So, medyo excited na rin ako na matapos talaga to at na yun nga, medyo matagal. Kaya tara, tapusin na natin. Guys, hindi rin pala basta-basta yung paggawa ng mga ganitong pond. Kasi nga, syempre iiwasan natin na mag-leak. So, yung iba kasi talagang minamadali nila. Tapos, pag nilagyan na ng tubig, so yun, tumatagas. Kaya inuulit pa. Kaya ito, ginawa na namin ito para talagang sigurado na hindi na tumagas at para hindi na umulit. Kaya lang, pag sa ganito kasi yung ginawa nyo, medyo may parang medyo mas mahal siya kung talagang sa purong simento lang yung ipapahid natin. Pero sa akin naman, okay na din yung ganito kaysa umulit, mas mapapamahal pa yung gastos. Yun! Okay, so ito mga kapisda at natapos ko na din pahiran ang pinaka last at final coating. So yan, halos wala na natira. Dito, pahid ko na din siguro sa ibabaw yung kaprasong natira na to. Okay, so yun lang muna mga kapisda at ito, hintayin lang muna natin itong matiyo hanggang mamayang hapon. Then, bukas ko na lalagyan ng tubig para matesting natin. Then, sabi din ng iba at sa mga na-research ko, so yun, kailangan daw lagyan muna ng mga sahan ng saging para at least mangitim siya. Then mahigop yung mga chemical na nilagay natin. Okay mga kapista, at ito, ganito yung magiging itsura niya. So ganyan yung magiging filtration natin dyan. At ito, ang mangyayari pala dito, hindi pa natin siya malalagyan ng tubig ngayon kasi meron pa siyang medyo maputi-puti.
So yan, ibig sabihin, hindi pa siya tuyong-tuyo. So yan o. At dito, tinutukan ko na siya ng electric fan. Pero mas makapal kasi yung naging pahit ko dito. Kaya medyo hindi pa siya tuyong-tuyo. Kaya siguro, hapon na ngayon, bukas ko na siya lalagyan ng tubig. Pero dito, nag-ready na ako ng PVC. Ito, para doon papunta sa filter. Then, ang gagawin ko kasi dito, pansamantala, ito muna yung gagamitin ko na hose. Then dito ko siya ilalagay. Dito ko ilalagay sa gawing kabila na to, yung pinaka pump na ang gagamitin ko ito. Yung ginagamit ko dito sa stock water. So ito yung pump na to na A5000 at yung hose na to doon pagagapangin ko siya papunta doon sa pinaka mga filter box. So yun. In-update ko lang muna kasi nga dapat lalagyan ko na siya ng tubig ngayon pero hindi pa siya tuyo kaya bukas ko na lang lalagyan ng tubig pero yung ito yung pump isa-set up ko na siya dito, lalagyan ko na yung motor then doon yung pinaka tutulong tubig para mangyayari paikot yung magiging cycle ng tubig. Okay, hello, good morning mga kapisda. At for today's video ay tutubigan na natin. Ito yung ginagawa natin na mini fan. So yan, dapat kahapon ko pa tutubigan pero sa tingin ko para kasing medyo basa pa siya. So yun, nakikitay pa lang kinabukasan. Kaya yun, lalagyan na natin siya ng tubig na makita natin kung meron bang leak. Then ipapakita ko na rin sa inyo kung paano yung ginawa ko dito sa water pump. Yan, yung water pump na submersible pump. Papakita ko rin sa inyo kung paano siya in-install. From here, papunta doon sa pinaka-filtration natin. Okay mga kapisda, at ito, nag-start na ako na maglagay ng tubig dito sa pond natin. So ito yung filtration natin, papakita ko lang sa inyo. So ganito yung gagawin ko dito. Kumbaga nilagay ko lang tong styro para lang makita nyo na ganito yung divider na ilalagay ko. Meron lang siyang dalawang hati dito. So ito, medyo nakataas siya yung tubig dun sa ilalim babagsak. Then ito naman, nakalubog siya. Then bali pag ganun yung magiging tubig niya, aahon siya dito, then papunta rito. Ganun din dito sa baba, pagbagsak ng tubig dito. So dito siya dadaan sa ilalim. Yan. Then aahon dito at doon naman siya pupunta dito sa pinaka-pond natin. Mga kabisda, ito naman yung submersible pump na gagamitin natin dito, yung A5000 na aqua speed. So yan, nag-install ako ng mga PVC package siya dito. Then meron ako nilagay dito ng mga ball valve. So kung mapapansin nyo, dalawa yung ball valve. So ito papunta doon sa pinaka filtration natin. Then ito namang isa na ball valve, papunta naman siya dito. Yan, para naman doon sa drain natin. So ang ginamit ko lang dito na tubo or yung PVC ay yung 3/4. So yan, i-check ko muna kung kakayanin na ba niya. Pero kung kukulangin, mag-a-add pa ako ng kahit mga didos na PVC para doon sa pinaka-drain niya. So yun mga kapisda, after 1.5 hours, mapapansin nyo, medyo nasa 1/4 na mahigit yung tubig niya. So yun, ang nangyari dito, tinesting ko na, pakita ko sa inyo. Okay, so ito, pina-under ko na yung submersible pump. So yan, 3/4 yung tubo niya. So yan, papunta siya dito hanggang doon sa pinaka-filtration natin. So ang nangyari sa A5000 pala na submersible pump natin, so masyado siyang malakas. So ang nangyayari, masyado siyang umaapaw. So dito, yung buti na-test ko na siya dahil nga sobrang lakas nung pinaka-pump natin. Ang gagawin ko na dito ngayon, dodoblehin ko yung pinaka outlet na to. So maglalagay pa ako dito ng isa pa para dalawa yung lalabasan niya ng tubig. Then ito din, dadalawahin ko siya para dalawa din yung lalabasan niya ng tubig. Kasi masyado siyang malakas, aapaw yung pinaka mga filter box natin. So yun, ang gagawin ko muna, medyo pangangalahatiin ko na muna mahigit yung tubig dito sa pond natin. Then ito, lalagyan ko na muna siya ng PVC pa uli para maging dalawa. Okay, ito
ito na mga kapisda at nalagyan ko na ng pangalawang PVC. So yan, dalawa na yung tutuluan nila. I-check ko kung talagang hindi na siya mag-overflow. So dahil dalawa na yung lalabasan niya. Then dito din yung pabagsak sa pinaka pump natin. So yan, dalawa na rin siya. So papaandarin ko na uli yung pump para masubukan na natin kung hindi na aapaw yung filter box natin doon. Guys, kung meron din kayong pond, isa-suggest ko ganitong submersible pump din yung gamitin nyo. At sa tingin ko napakalakas, kung mapapansin nyo naman, ganyan kalakas yung flow ng tubig niya. So ito, nabili ko lang din dito sa TikTok, Aqua Speed na A5000 yung pinaka nakalagay sa kanya. So yan, napakalakas talaga niya, kaya kayang-kaya niyang iahon yung tubig kahit na hanggang dun sa yung haba niya ay 20 feet. So yan, napakalakas talaga niya. Sabi mga kapisda, kung mapapansin nyo, yung A5000 na pump natin, so yun, nandun sa kabilang dulo, nasa 20 feet yung haba nung mini pump natin na to. At abot na siya hanggang dito sa kabilang dulo at ganito pa rin kalakas yung buga ng tubig niya. So yan, kung mapapansin nyo, talagang medyo napupuno. Pero sa tingin ko naman hindi naaapaw kasi nga dalawa na yung outlet na nilagay natin dito. Then dito din sa ibaba, pabagsak na dito sa pinaka-pan. Pero yun nga, sobrang lakas. I-observe ko muna kung sakaling mag-overflow pa siya. Siguro titingnan ko kung lalagyan ko pa uli dito ng pangatlong PVC para tatlo yung babagsak ng tubig. Kasi nga, grabe, sobrang lakas ng A5000 na Aqua Speed. So yun lang muna mga kapisda, at hanggang dito na lang muna. Then ang next ko nang gagawin dito, so ito papatayin ko muna yung pump na to siguro para makita ko muna yung level ng tubig. Then lalagyan ko ng mga filter medyas, yung pinaka filter box natin. At may mga napanood din kasi ako na ginagawa nila, naglalagay ng mga saha ng saging or dahon ng saging para daw mawala yung pinaka mga chemical dun sa semento na ginamit natin. Then may mga napanood din ako at siguro gano'n na lang yung gagawin ko na after 2 days, so halimbawa ito bukas, kikiskisin ko siya, then hugasan, then mga 2 days, papalitan ko ng tubig, then lalagyan ko ng panibagong tubig, at iyon, isa-cycle ko na muna yung pinaka-tubig niya bago ko siya lagyan ng isda. So hindi na muna ako gagamit ng mga saha ng saging, medyo matagal kasi. Sa mga na-research ko, napag-aralan ko, inaabot siya ng mga 1 week hanggang 2 weeks bago pa pwedeng lagyan ng mga isda. Okay, so yun lang muna mga kapisda, at hanggang dito na lang muna. Update ko na lang uli kayo sa mga susunod pa na mangyayari or yung mga gagawin ko pa dito sa pond natin. At kung ano nga bang isda, yung mga ilalagay natin dito sa ginagawa natin na mini pond. Okay mga kapisda, happy fish keeping!